Ang tagal-tagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito. Ang bango-bango mo. Akin na akin ka lang, Mia, wala nang iba pa makikinabang sa'yo. Tama na. Bakit ho? Masama bang maging katulad ninyo? Gusto kong pagbayarin ang hayop na si Victor na iyan. Wala siyang karapatang maging malaya. Lola, habang yung nanay ko nasa hukay at ako gabi-gabi sa bawat oras na naaalala ko ang binalak niyang gawin sa akin. Gustong-gusto ko siyang patayin. Dapat siya ang namatay. Hindi si nanay. Apo, alam ko kung gaano kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko na gagawin kong lahat para pagbayarin siya sa kanyang kasalanan. Sisiguruhin kong mahuhuli din siya ng mga pulis at doon na mabubulok sa kulungan. Hinding-hindi niya matatakasan ang kanyang kasalanan. Pangako, pagbabayarin natin siya. Higit pa sa hirap at sakit na dinanas ng nanay mo, isinusumpa ko ba't ang dami naman nangangagat. Nilinisan ko na to Ay, marami pa yatang napakaraming surot at anong klaseng insekto yan? Aray. Victor. Akala mo ba matatakasan mo ang kasalanan mo? Sino ka? Magpakita ka sa akin. Huwag mo akong tinatakot. Magpakita ka. Taon 2005, Quezon. Bandang 8 ng gabi, nanginginig sa takot ang batang si Mia habang nakabaluktot ang mga tuhod at tinatakpan ang kanyang tenga. Rinig na rinig niya ang sigawan ng kanyang mga magulang sa labas ng kwarto at ang pagkabasag ng ilan sa kanilang mga kagamitan. Sige, basagin mo lahat ng gamit. Ikaw pa may ganang magwala. Pinagsisisihan ko na pinakasalan kita, Elena. Pinagsisisihan ko iyon. Hindi mo na ako binigyan ni Katiting na kahihiyan. Nakakadiri ka. Ayoko na, Elena. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mong panloloko sa akin. Hindi kita niloko, Marco. Hindi ko ginusto yon. Lasing lamang ako. Tama na. Huwag mo na bilugin pa ang ulo ko. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay? Ganun na lang kadali para sa'yo. Paano kami ni ano mo ha? Baka naman ikaw tumaibang kinalolokohan sa Maynila, kaya ang lakas ng loob mo ang makipaghiwalay sa akin. Pwede ba, wag mo nga ako itulad sa'yo. Hindi ako kasing sama at kasing dumi katulad ng iniisip mo. Sa loob ng ilang taong pagsasama natin, wala akong hiniling sa'yo, kundi alagaan mo ng maayos ang anak natin at maging mabuting asawa ka lang. Pero anong ginagawa mo? Hinahanap mo sa kung sino-sino ang pagkukulang ko. Paano mo nagagawa makipag-inuman sa ibang lalaki habang ako nagpapakahirap sa Maynila? Ha? Sa noon pa sa? Ano noon pa kita iniwan? Ilang beses na kitang pinatawad pero mahal na mahal kita. Alam mo yan. Pero paulit-ulit mo ako niloloko. Kaya tama na. Aalis na ako. Maghiwalay na tayo. Marco, anong ginagawa mo? Akin na yung bag mo. Hindi ka aalis. Hindi mo ako pwedeng iwan. Mahal kita. Makinig ka sa akin. Magbabago na ako. Hindi mo na ako madadala dyan sa paawa mo at sa pag-iyak-iyak mo. Tama na. Itigil na natin to habang may natitira pa akong awa sa'yo. Hindi ka aalis sa pamamahay na to. Hindi mo pwedeng talikuran ang responsibilidad mo sa aming mag-ina. Subukan mo na, Marco. Sa oras na lumabas ka sa pintong yan, hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. At sino nagsabing iiwan ko sa'yo ang anak ko, ha? Hindi ako makakapayag na isang pabayat haliparot na ina makakasama niya paglaki. Tumahimik ka. Tumahimik? Bakit? Masakit bang marinig ang katotohanan? Masakit ba? Sige, umalis ka. Bumalik ka na sa asawa ng nanay mo pero hinding-hindi mo makukuha sa akin ang anak ko. Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na. Layas. Babalikan ko ang anak ko. Babalikan ko siya. Anak, patawarin mo si tatay. Mahal na mahal kita. Babalikan ka ni tatay, anak ha. Nang marinig ni Mia ang sinabi ng kanyang ama ay walang kasing bilis siyang tumayo at pilit na binuksan ang pinto ng kanilang kwarto. Nagtatakbo siya papunta sa labas para habulin ang kanyang tatay Marco. Tatay! Tatay ko! Mia! Bumalik ka dito. Pumasok ka doon sa loob, bilis.
Tatay ko. Iiwan mo rin ako. Iiwan mo rin si nanay. Hindi mo ba nakita na iniwan niya na tayo, anak? Hindi niya tayo mahal. Hindi ka niya mahal. Paano na lang si nanay kung pati ikaw mawawala sa akin? Hindi mo ba ako mahal? Hahayaan mo na lang ba mag-isa si nanay? Ha? Mahal kita, nanay. Hindi po kita iiwan kahit anong mangyari. Pero ayaw ko pong umalis si tatay. Mahal ko rin po si tatay. Mahal niya tayo, nanay. Mahal ako ni tatay. Ako lang ang totoong nagmamahal sa'yo, anak. Kaya huwag matigas ang ulo. Yung tatay mo umalis na siya at hindi niya na tayo babalikan pa. Narinig mo iyon? Naiintindihan mo ba? Opo, Nay. Napahigpit ang hawak ni Elena sa braso ng kanyang anak na noon ay nasa siyang 7 taong gulang pa lamang. Bigla niya itong binitiwan nang mapansin na nasasaktan na ang bata. Tumakbo si Mia sa kwarto habang patuloy sa paghagulhol. Kinuha niya ang paborito niyang picture ng kanilang pamilya at niyakap iyon. Samantala, agad namang kumuha ng alak sa kusina si Elena at nilaklak iyon habang umiiyak. Nahuli kasi siya ng asawa na may ibang karelasyon at palihim na nakikipagkita habang nagtatrabaho ang lalaki sa Maynila. Samantala, nakahiga pa rin sa sahig at patuloy sa pagsinghot ang bata. Basang-basa sa pawis at luha ang suot-suot niyang damit. Pagsisisihan mo to, Marco. Hindi mo siya makukuha sa akin dahil siya ang pagbabayarin ko sa pag-iiwan mo sa akin. Tingnan lang natin kung sino magiging talunan sa ating dalawa. Tutal masama naman ang tingin mo sa akin, di ba? Lulubos-lubusin ko na. Humanda ka. Bayit. Samantala, naglabas naman ng sama ng loob si Marco sa kanyang ina tungkol sa problema sa kanyang asawa. Yan na nga ang sinasabi ko sa'yo noon pa sa dinami ng babae na umaaligid sa'yo, pumatol ka pa talaga sa sausawa ng bayan. Ngayon anong napala mo? Anong naging resulta ng katigasan ng ulo mo? Ha? Nay, nagmahal lang naman ako. Akala ko kapag minahal ko siya ng totoo, kapag binigay ko ang lahat sa kanya, kapag naging mabuting asawa ako sa kanya, hindi na siya maghahanap ng iba na magbabago na siya. Hayor, kahit ibigay mo pa ang araw at buwan sa asawa mo, kung hindi rin lang siya marunong makontento ay wala ring mangyayari. Talagang wala ng gamot sa kakatihan ng higad. Kahit palumibot ka sa buong Pilipinas, alam mo nang napilitan lamang ako na payagan kang pakasalan siya dahil naaawa ako sa'yo. Pero alam ko nung una pa lamang na darating at darating ang araw na ito. Teka, paano na si Mia ngayon? Hay naku, kawawa naman ang apo ko. Nay, kailangan kong makuha ang anak ko. Hindi pwedeng huwag ka mag-alala. 7 taon na ang anak mo at maaari na siyang mamili kung saan niya gusto. Huwag nga lamang sana siyang masulsulan ng mabait niyang ina. Hay, huwag niya lamang pababayaan ang apo ko at talagang malilintikan siya sa akin. Ipagtitirik ko siya agad ng kandila at nang matikman niya ang aking kalupitan. Tutal siya rin naman itong walang hiyang nagkakalat sa pagiging mambabarang ko. Sasampulan ko talaga siya. Hay, kung hindi ko lang iniisip ang apo ko ay matagal ko nang binarang ang Elena na yon. Bukod sa hindi niya ako nirerespeto bilang nanay mo, nagawa niya pang manlalaki. Aray ko. Ang bato ko. Nakalimutan ko yatang uminom ng gamot sa antapresyon. Hay, makaupo nga muna at parang umiikot ang paningin ko. Nay, basta kapag wala ako, kayo na ang bahalang tingin-tingin sa apo niyo ha. Teka, bakit? Saan ka pupunta? Itutuloy ko na lang po ang pagtatrabaho sa abroad para mas malaki ang kita ko. Para makalimot din po ako sa lahat ng mga nangyari. Kailangan ko rin pong pag-ipunan ang apartment namin at pag-aaral ni Mia, gusto kong makatapos siya at magkaroon ng magandang buhay. Ayokong matulad siya sa nanay niya, kaya gagawin ko ang lahat para makuha natin siya. Nay, may karapatan din naman siya sa bata at hindi mo pwedeng ipagkait yon. Maghiwalay man kayo, huwag sanang maapektuhan at maipit ang bata sa sitwasyon ninyo. Manatili kayong magulang sa kanya. Kahit hindi na para sa inyo, para sa bata na lamang. Basta huwag niya lamang pababayaan ang apo ko. Sa tingin ko ay kailangan niyong mag-usap tungkol sa bagay na iyan kapag kalmado na ang lahat. Hay, kung nakinig ka lamang sa akin noon ay hindi ka nagkakaganyan ngayon. Kung meron lamang akong may pagpapasalamat yon ay nagkaroon ako ng magandang apo. Habang nag-uusap ang mag-ina ay siya namang pagdating ni Rico.
Nasa may tarangkahan pa lang siya ay tinatawag na ang kanyang ina. Nay, may ibabalita ako sa'yo. Si kuya daw umuwi at... Oh, kuya, nandito ka nga. Totoo ba yung kwento ng kapitbahay niyo? Yung kumari mo, nay. Si Elena. Aba, hindi pumapal ang kwento nun ah. Kita mo naman ang ebidensya. Bukas siguradong alam na ng buong baryo na hiwalay na sila ni Elena. Hay, ano ba kasi nangyari? Nakita mo ba? Naabutan mo ba yung lalaki? Binugbog mo ba kuya? Sino iyon? Gusto mo balikan pa natin eh. Ano? Para makita niyang hinahanap niya. Ah, ikaw kaya ang gulpihin ko. Puro kalokohan niyo. Nasa utak mo eh. Idadamay mo pa kay kuya mo at tupagin mo ang buhay mo at tumigil ka rin sa pambababae mo. At kapag nakakuha ka ng babaeng katulad ni Elena, ewan ko sa'yo. Hay pagkamalas mo naman sa babae. Kaya ikaw ha, siguruhin mo na kapag nag-asawa ka ay matinong babae. Kung hindi ay pareho ko kayong ilulublob sa kumukul ng tubig. Sa kabilang banda, nagising si Mia dahil sa hapdi ng kanyang tiyan. Naalala niya na hindi nga pala siya nakakain ng hapunan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at hinagilap ng tingin ang kanyang nanay Elena sa sala. Nakita niya yung nakahiga sa sofa, hawak ang isang bote ng alak na nakapatong sa may tiyan nito. Tulog siya ngunit bahagyang pa rin nagsasalita dahil sa sobrang kalasingan. Gigisingin niya sana ang kanyang nanay para humingi ng pagkain. Kaya lamang mas minabuti niyang tumungo muna sa kusina para tingnan kung mayroong niluto ang kanyang ina. May kakarampot na kanin na nasa rice cooker na tira pa nila noong nakaraang araw. Isinalin niya yun sa kanyang pinggan. Wala naman siyang makitang ulam kaya kumuha siya ng ketchup at yun na lamang ang ibinudbod sa kanyang kakainin. Matapos kumain, hinugasan niya ang kanyang plato. Tumungo siya sa sofa sabay umupo sa may ulunan ng kanyang nanay Elena. Inayos niya ang gulo-gulong buhok nito at dahan-dahan niyang kinuha ang bote ng alak. Inayos niya rin ang nakalaylay na kalahating paa at dali-daling kumuha ng kumot sa kwarto at kinumutan. Yun! Yumapos pa siya sa kanyang nanay at hinagkan bago pumasok sa kanyang kwarto. Huwag kayong mag-alala, Nay. Babalik po si tatay. Magpe-pray po ako kay Papa Jesus para pagbalik niya hindi na siya galit sa'yo. I love you, Nanay. Kinabukasan. Nanay. Gising na po. May pasok po ako, Nanay. Ano ba? Ang sakit ng ulo ko. Ang kulit mo. Anong araw na ba ngayon? Ah, Biyernes na pala. Huwag ka na munang pumasok at malat ka na rin naman. Biyernes na naman na eh. I-message ko na lamang yung teacher mo. Pero nanay, hindi po pwede. Baka po mapagalitan ako ni teacher. Ang sabi po niya kasi ano ba? Ang kulit mo naman eh. Ang sabi ko sa'yo masakit ang ulo ko. Kunin mo na yung walis na buo. Magwalis ka para matuwa naman ako sa'yo. Hay sige po, nanay. Huwag niyo pong kalimutan na i-message o tawagan si teacher ha. Ina, huwag ka na makulit at hay pala, Mia huwag ka munang pupunta doon sa lola mo. Ha? Bakit po, nanay? Basta. Mahirap na. Baka mamaya ilayo ka nila sa akin. Kapag kinuha ka sa akin ng tatay mo, hindi mo na ako makikita kahit kailan. Dadalhin ka niyan doon sa Maynila o kung saan malayong lugar at hindi ka na niya ibabalik sa akin. Pero pwede naman po silang pumunta dito ni Lola para dalawin ako. Di ba? Hindi ko alam. Saka na natin pag-usapan yan. Basta kapag nakita mo ang lola mo kahit sa school umiwas ka na lang. Hindi ka uwi o sasama kahit kanino sa kanila ha. Kahit doon sa Tito Rico mo. Opo, nanay. Pero Sige po. Sa mga sumunod na araw, naging mas matindi ang tensyon sa tahanan ni Mia at Elena. Si Elena ay lalong lumubog sa bisyo, alak tuwing gabi, paninigarilyo sa umaga, at mga away na walang katapusan sa telepono kapag tumatawag ang kanyang mga kaibigan. Si Mia, sa kabila ng kanyang pagiging bata, ay nagsimulang maging independent. Sa paaralan, siya ay magandang estudyante, ngunit ang kanyang mga guro ay napapansin ang kanyang pagkakapinsala. Madalas siyang nakatingin sa malayo, hindi sumasali sa mga laro at minsan ay umiiyak ng mag-isa sa sulok ng klase.
Isang araw, habang naglalakad pa uwi mula sa school, nakita ni Mia ang kanyang lola Carmen na naghihintay sa tarangkahan. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala, hawak ang isang supot ng prutas mula sa kanilang hardin. Mia, apo, bakit hindi ka na pumupunta sa akin? Miss na kita. Ngunit bago pa makasagot si Mia, nakita niya ang kanyang nanay na lumalabas mula sa bahay, mukha ay galit at lasing na naman. Ano nang ginagawa mo rito, Carmen? Huwag mong lapitan ang anak ko. Sabi ko sa'yo, akin siya. Sigaw ni Elena, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit at alak. Ako ang lola niya, Elena. May karapatan akong makita ang apo ko. At tingnan mo ang hitsura mo, parang bangkay na buhay. Paano mo naaalagaan ang batang to? Alagaan? Ako ang nag-aalaga sa kanya. Si Marco ang umalis, hindi ba? Siya ang may sala, hindi ako. Umalis ka na rito bago ko ikaw ang pagbayarin. Si Mia ay nakatayo sa gitna, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nanay! Lola, huwag po kayong mag-away. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi narinig sa gitna ng mga sigawan. Sa huli, hinila ni Elena si Mia pabalik sa bahay, habang si Carmen ay umiiyak na umalis, puno ng sakit sa puso. Mula noon, naging mas strikto si Elena. Hindi na pinapayagan ni Mia na makipagkaibigan sa mga kamag-anak sa kampo ng kanyang tatay. Sa halip, inilapit niya ang anak sa kanyang mga kaibigan, mga babae na katulad niya, na madalas na nagdadala ng alak at sigarilyo sa bahay. Isang gabi, habang si Mia ay natutulog, narinig niya ang tunog ng mga tawa at basag na botelya sa sala. Nagising siya at nakita ang kanyang nanay na yakap-yakap ng isang lalaki, hindi si Marco, kundi isang bagong mukha, isang matandang manggagawa sa baryo na may masamang reputasyon. Nay, ano iyan? Tanong ni Mia, ang kanyang boses ay nanginginig. Elle, anak. Matulog ka na. Ito si Victor, kaibigan ni nanay. Huwag kang mag-alala. Ngunit si Victor ay hindi basta kaibigan. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang dumating siya madalas, nagdadala ng alak at pera, habang si Elena ay lalong lumalayo sa kanyang responsibilidad. Si Mia ay iniiwan na mag-isa sa mga gabi, nagluluto ng sariling pagkain mula sa mga natitirang bigas at gulay. Sa school, ang kanyang mga marka ay bumagsak, ang kanyang mga kaibigan ay lumayo dahil sa mga tsismis tungkol sa kanyang nanay. Isang araw, habang naghuhugas ng plato, narinig ni Mia ang usapan sa sala. Elena, bakit hindi mo pa sinasabi sa bata na maghihiwalay na kayo ni Marco? Dapat na nating kunin siya sa akin. Mas maganda ang buhay niya sa akin kaysa rito sa'yo. Hindi mo siya madadala, Victor. Siya ang akin. At kung susubukan mong kunin siya, ikaw ang pagbabayarin ko. Ngunit si Victor ay hindi tumigil. Isang gabi, habang si Elena ay lasing at natutulog, pumasok si Victor sa kwarto ni Mia. Ang bata ay nakatakot, hawak ang kanyang unan bilang sandigan. Mia, maganda ka. Parang nanay mo. Huwag kang matakot, tito lang ito. Ano nang gagawin mo? Umalis ka. Sigaw ni Mia, ngunit ang lalaki ay lumapit, ang kanyang mga kamay ay humahawak sa kanyang braso. Sa sandaling iyon, ang takot ay naging galit. Hinampas ni Mia ang mukha ni Victor ng kanyang unan at tumakbo siya palabas, sumigaw ng tulong. Nagising si Elena, ngunit sa halip na protektahan ang anak, tinawanan niya lamang. Ano ba, Mia? Huwag kang iwi. Si Victor ay mabait. Ngunit ang insidente ay hindi nakalimutan ni Mia sa mga sumunod na buwan, nagsimulang magbago siya. Sa school, naging mas mahiyaga siya, ngunit sa loob, ang galit ay lumalaki. Isang araw, habang naglalakad pa uwi, nakita niya ang kanyang tito Rico na naghihintay sa kanya. Mia, sumama ka sa akin sa lola. Miss ka na namin. Ngunit bago pa makasama si Rico, dumating si Elena, galit na galit. Hindi siya sasama sa inyo. Akin siya. At hinila niya si Mia, nag-iwan ng mga pasa sa kanyang braso. Ang mga buwan ay nagdaan na parang ulap ng unos. Si Mia ay lumaki sa gitna ng pang-aabuso, hindi lamang verbal mula sa kanyang nanay, kundi pisikal mula kay Victor, na naging kikasamat ni Elena. Isang gabi, habang si Mia ay nasa 12 taong gulang na, nangyari ang hindi matutunay na bangungot. Si Elena ay umalis sa isang tilakad, kasama si Victor, iniiwan si Mia mag-isa. Sa gitna ng gabi, bumalik si Victor, lasing at galit.
Pumasok siya sa kwarto ni Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng masamang intensyon. Mia, gising. Kailangan natin mag-usap. Ngunit hindi ito usapan, ito ay pag-atake. Hinawakan niya ang bata, sinubukan niyang takpan ang kanyang bibig. Si Mia ay lumaban, sinipa, sumigaw, hinampas, ngunit ang lakas ng lalaki ay higit. Sa sandaling iyon, ang pintuan ay bumukas, si Elena, na bumalik ng maaga, ay nakita ang lahat. Ngunit sa halip na tulungan ang anak, tumawa siya. Ano ba, Victor? Bata pa siya. Huwag mo siyang sirain. Ngunit si Victor ay hindi tumigil. Ang gabi ay naging bangungot, si Mia ay inabuso, ang kanyang sigaw ay hindi narinig, at ang kanyang nanay ay nanood lamang, lasing at walang awa. Sa umaga, walang pulis, walang doktor, si Elena ay sinabi lamang, huwag kang magsumbong, Mia siya ang nagbibigay ng pera natin. Ito ay sikreto natin. Ang trauma ay lumaki sa loob ni Mia tulad ng apoy sa tuyong damuhan. Sa school, siya ay naging tahimik, ngunit sa loob, ang galit ay nagiging plano. Isang araw, habang nagdadasal sa simbahan, nakita niya ang kanyang lola Carmen. Apo, bakit ka nagdurusa? Sabihin mo sa akin ang lahat. At doon, sa ilalim ng krus, ikinuwento ni Mia ang lahat, ang pag-iwan ni Marco, ang bisyo ni Elena, at ang karumihan ni Victor. Si Carmen ay umiyak, ngunit ang kanyang galit ay mas malakas. Hindi ka na babalik doon, apo. Kasama mo na ako. At pagbabayarin natin sila. Sa bahay ni Carmen, si Mia ay nagsimulang magbagong buhay. Si Rico, ang kanyang tito, ay naging proteksyon, siya ay matapang, laging handa na magsuntok para sa pamangkin. Ngunit si Victor ay hindi tumigil, siya ay sumusunod kay Mia sa school, naghihintay sa mga gilid ng kalsada, puno ng ngisi na puno ng kasamaan. Isang hapon, habang naglalakad si Mia pauwi, hinila siya ni Victor sa gilid ng gubat. Miss na kita, Mia, parang nanay mo ka talaga. Ngunit ito ay hindi pag-ibig, ito ay paghihiganti. Sinubukan niyang ulitin ang nakaraan, ngunit si Rico ay dumating, hawak ang isang malaking kahoy. Layuan mo ang pamangkin ko, hayop ka. At sinuntok niya si Victor, nag-iwan ng dugo sa mukha ng lalaki. Ngunit si Victor ay hindi natigil. Siya ay may pera mula sa kanyang trabaho, at si Elena ay kanyang kasangkapan. Isang gabi, habang si Mia ay natutulog sa bahay ni Carmen, pumasok si Victor gamit ang susi na ibinigay ni Elena. Si Carmen, na may kaalamang mambabarang mula sa kanyang mga ninuno, ay naghanda. Sa gitna ng gabi, habang si Victor ay lumalapit sa kwarto ni Mia, biglang nagsimula ang kanyang katawan na mangati, mga insektong hindi makikita, ngunit ramdam na gumagapang sa kanyang balat. Ano to? Aray! Tulong! Sigaw niya, ngunit ang mga insektong iyon ay lalong dumami, kinakagat ang kanyang maselang parte. Napabalikwas siya at tumakbo palabas, walang direksyon, hanggang sa mahulog siya sa hagdan at mawalan ng malay. Sa umaga, si Victor ay nagising sa ospital, puno ng sugat na hindi maipaliwanag. Ang mga doktor ay nagtataka, parang kinagat ng libu-libong langgam, ngunit walang bakas. Ngunit si Carmen ay gumingiti sa malayo, hawak ang isang kandila na mailitrato ni Victor. Hindi pa tapos, apo. Ito ay simula pa lamang. Ang mga buwan ay nagdaan at si Mia ay lumakas. Sa tulong ni Carmen at Rico, siya ay nag-aral ng mabuti, nag-focus sa kanyang pangarap na maging nurse upang tulungan ang iba tulad ng kanyang sarili. Ngunit si Victor ay hindi natigil, siya ay nagbalik, mas galit, at isang gabi, hinila niya si Mia sa isang madilim na kanto. Gustong-gusto ko ka, Mia, akin ka. At doon, sa dilim, sinubukan niyang ulitin ang pag-atake. Ngunit si Mia, na ngayon ay 15 taong gulang, ay lumaban ng higit, sinipa niya ang lalaki, tumakbo, at sumigaw ng tulong. Dumating ang mga pulis, ngunit si Victor ay tumakas, iniwan ang kanyang plano. Sa wakas, sa tulong ni Carmen, si Victor ay nahuli, hindi sa korte, kundi sa kanyang sariling takot. Ang barang ay lalong lumala, mga insektong kinakagat ang kanyang katawan tuwing gabi, mga panaginip na puno ng dugo, at isang gabi, nawalan siya ng malay sa hagdan, nagdulot ng malaking sugat sa ulo. Nang magkamalay siya sa kulungan, ramdam niya ang mga insektong gumagapang sa kanyang katawan. Isang tunog ng mga dagayday hanggang sa maramdaman niya ang talas ng mga ngipin na nangangagat sa kanyang pantalon sa may maselang parte.
Napabalikwas ang lalaki at nagtatakbo sa labas na animoy nababaliw. Walang direksyon ang kanyang pupuntahan hanggang sa may nakakita at namukha siya ng mga naghahanap na kapulisan. Masayang-masaya naman ang maglola pati na rin si Rico nang malaman na nahuli na ang lalaki at sa wakas ay mapagbabayad na sa mga kasalanang kanyang nagawa. Buong tapang na hinarap ni Mia ang lalaki na noon ay nasa loob ng rehas kasama ang kanyang tito Rico. Ano? Masaya na kayo na nakakulong ako dito. Wala pa yan. Hindi lang yan ang dapat mong sapitin. Sabihin na lang natin na maliban sa habang buhay ka nang makukulong sa selda na iyan ay unti-unti ka na rin kinakawayan ni kamatayan. Anong pinaplano mo? Ikaw bang dahilan kung bakit nagkakaganito ako? Huwag na huwag lang talaga akong makakapatakas dito dahil kung hindi papatayin kita. Kayong lahat. Hoy, talaga namang tinakot mo pa ang pamangkin ko ha? Tumahimik ka na dyan baka ngayon din ay magkita kayo ni kamatayan. Makita mo, isa ka pasaksakan ka ng yabang. Wala ka namang binatbat sa suntukan. O ba't gusto mo yatang halikan na, tito, sayang lang ang oras natin dito. Pagbigyan na natin siyang magyabang dahil bilang na rin naman ang oras niya dito sa lupa. Kawawang nilalang. Palabasin niyo ako dito. Papatayin ko kayo. Oy, ano ba, kabago-bago mo dito? Gumagawa ka na agad ng eskandalo ah. Gusto mo bang makatikim ng sakit ng katawan? Sino ka ba? Yabang mo naman. Hindi ako natatakot sa'yo. Angas mo ah. Tingnan na lang natin kung abutin ka pa ng umaga. Mula nung araw na iyon, naging pulutan na si Victor ng mga kapwa preso dahil sa pagiging mayabang. Madalas rin yung pandirahan dahil sa masangsang na amoy ng mga sugat sa kanyang katawan. Pinandidirihan ng kanyang mga kasamahan at sinisipa-sipa na parang basahan. Ngayon lamang ako nakakita ng tao na tila ginawang normal ang paggawa ng kasalanan. Wala man lamang ni katiting na konsensya at pagsisisi. Kahit yata impyerno ay iluluwa siya sa sobrang sama ng pag-ugali. Kalimutan na natin siya, Lola. Bahala siyang magdusa sa kulungan. Gusto ko nang bumalik sa normal ang buhay natin. Walang galit at sakit. Gustong-gusto ko nang simulang abutin ang mga pangarap namin ni nanay. Gusto kong maging proud sa akin si tatay at higit sa lahat, kailangan kong tulungan ang sarili kong bumangon. Lola, tama yan, apo. Magiging talunan ka lang sa buhay kapag patuloy kang nagpaapekto sa nakaraan mo. Lagi mong tatandaan na si Lola, si Tito Rico at ang tatay mo ay nandito para alagaan at suportahan ka. Mahal na mahal ka namin. Salamat po, Lola. Salamat din dahil bago namatay si nanay sa kabila ng mga kasalanan niya, napatawad niyo po siya. Kung ang Diyos nga ay marunong magpatawad, ako pa kaya. Wala namang perpekto sa mundo. Madalas naliligaw tayo, nagkakamali. Pero ang mahalaga ay natututo tayo sa bawat pagkakamali at marunong din tayong tumanggap ng kamalian at humingi ng tawad katulad ng nanay mo. Sana'y payapa na siya kung nasaan man siya ngayon. Makalipas ang 8 taon. Isa ng ganap na nurse si Mia, nakatira siya, kasama ang kanyang lola, at may sariling pamilya na rin ang kanyang tito Rico. Ibinenta na nila ang bahay para tuluyan na ring makalimutan ang masalimuot niyang pinagdaanan sa nakaraan. Samantala, nasa Maynila naman nakatira ang kanyang tatay Marco, kasama ang bago nitong pamilya. Mas pinili na rin itong tuluyang magtrabaho sa Maynila kaysa maging BV sa ibang bansa para malapit at maprotektahan niya na rin ang kanyang pamilya. Naikasal na rin siya sa mabait at responsableng may bahay na kanyang pinapangarap. Isang gabi galing sa trabaho, inihintay si Mia ng kanyang kasintahan sa kanilang bahay. Kaarawan niya kaya naman maraming niluto at nais siyang sorpresahin ng kanyang lola Carmen. Hawak niya ang braso ng lalaki nang pumasok sila sa pinto at nabitawan iyon nang makita ang isang batang lalaki na nasa siyang 7 taong gulang na rin na papalapit at mahigpit na yumakap sa kanya. Happy birthday, Ate Mia, ang ganda-ganda niyo po. Salamat. Ikaw din ang gwapo-gwapo mo. Magkapatid nga tayo. Tatay, salamat po at umuwi kayo. Hindi ko po akalain na pupunta kayo ngayon. Miss na miss ko na ang panganay ko at syempre, maigi na ring umuwi ako para naman maipakilala mo na sa akin yung kasama mo. Tatay, Lola, Tito Rico, si Daniel po boyfriend ko. Hoy, ikaw ba seryoso dyan sa pamangkin ko? Opo. Mahal ko po si Mia.
At nako, huwag mong intindihin yan tito ni Mia, sisindakin ka lamang yan. Maupukot tayong mag-usap ng masinan. Alam mo kasi galit ako sa manloloko, sinungaling at mga lalaking magagaling lamang sa umpisa. Lola naman, huwag niyo naman pong takutin ang boyfriend ko. Hirap na nga akong manligaw dyan tapos ano, ikaw ang naligaw sa lalaking to. Ano ka ba naman? Sa ganda mong yan, hindi ka man lamang naghintay, naligawan ka ng mga lalaki. Lola, syempre meron. Kaya lang hindi ko naman sila gusto eh. Si Daniel ang gusto ko. Kaya ako na lang ang nanligaw sa kanya. Sinagot niya naman na ako. Kaya ibig sabihin, ay Diyos ko pong mga kabataan ngayon. Pasalamat katkawan mo dahil kung hindi ay makukurot talaga kita sa singit. Lola, mamaya na lang po kapag wala na tayong bisita. Nakakahiya naman. Kuya, alam mo ba yan si nanay? Meron ding manliligaw yan. Kaya sa tingin ko kailangan mo na isama sa Maynila at baka magka-boyfriend pa, baka magkaroon pa tayo ng kapatid. Ano? Naku, hindi pwede yan. Wala kayong pwedeng ipalit kay tatay, nay. Sino ba iyon at masubukan ha? Hindi kayo pwedeng makialam sa love life ko at talaga namang babarangin ko kayo. Buti pa kumain na kayo't baka mauwi pa sa away ang maligayang kaarawan ng maganda kong apo.